Inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite. Dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair. Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang at organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon. Pero inimbitahan po rin natin, gayon pa man, noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila, at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected, and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. Empowered to appoint a vice chairman. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing, which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson. Thank you for Mr. that Chair. clarification. Go ahead. Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga miyembro, magiging miyembro ng committee once constituted dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record. Thank you, Mr. Senate Pro Tempore, Acting President Win Gatchalian. Go ahead, Attorney Matibag. May I approach po? Please. There's an important thing that I want Go to ahead relay po. po. Sa inyo po. Pwede Go po ahead akong po. lumapit dyan. Because I cannot say. 1 minute suspension.
All right, meeting resume. Attorney Matibag, please continue with your presentation. Thank you, Your Honor. Next slide is conclusion on evidence. Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis na wala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label nito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army Reservists at civilian at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Katunayan, nakita na natin ang AFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide, please. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa, sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may RB reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Meron po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please. Effect of credibility, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito. Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-Marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label.